Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, pamamaraan at teknik po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo, dito po sa may Saudi, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay at sumusuporta po sa ating bawat vlog. Pag-uusapan lang natin ngayon mga kakayod, yung isa sa dapat gawin ng magiging OFW, lalo na po yung mga papunta at magtatrabaho po dito sa bansang Saudi. Ito mga kakayod yung dapat i-practice at i-consider ng mga magiging OFW na pupunta po at magtatrabaho dito sa Saudi, na dapat kakain ka talaga at kailangan na matanggap at makisabay ka sa sistema dito na mostly manok talaga yung kinakain dito halos araw-araw ng mga OFW na nagtatrabaho dito po sa may bansang Saudi. Ito po yung mga rason na nakikita natin dito mismo kung bakit mostly everyday manok yung kinakain ng mga OFW na nandito sa bansang Saudi. Una mga kakayod, sa relihiyong Islam, bawal po talaga yung pagkain ng karning baboy. Kaya yung culture at saka practices natin dyan sa Pilipinas, lalo na tayong mga Kristiyano, na halos everyday ay kumakain tayo ng may sangkap or mismong main ingredients talaga ay baboy. Kabaliktaran po yan dito sa Saudi mga kakayod, na yung availability ng manok, yun yung pinaka madaling makita at sa mabili natin sa bawat tindahan, dahil instead na karning baboy, karning manok yung mas gusto nila dito. Yun talaga yung culture na nila, na kanila nang nakagisna na manok yung kanilang gustong kainin. Pangalawa mga kakayod, sa klima dito sa Saudi Arabia, manok po yung pinakamadaling alagaan, pinakamabilis lumaki, at saka pinakamadaling hanapan po ng feeds. Kaya sila yung marami ang production dito, sila yung marami yung naibibenta, at manok po yung pinaka madaling makita na pwedeng ihain ng bawat tao dito, local man o expat, para po sa pang-araw-araw na consumption. Pangatlo mga kakayod, mura po yung manok dito sa Saudi Arabia. Meron ka pong at least 6 to 7 reals, makabili ka na po ng pakpak, atay, puso ng manok ng isang porsyon na yung mga kakayod, na pwede mo nang ihain or kainin yun ng 2 or 3 beses, 3 kainan. Kaya affordable siya, kaginhawaan siya, lalo na kung kunti lang yung sinasahod natin dito. Marami tayong sinusuportahan na pamilya sa Pilipinas, at maganda na siyang laman tiyan, na makatipid ka na, at pwede mo pa siyang kainin ng ilang beses hanggat kaya mo siyang tipirin. Pang-apat mga kakayod, manok yung pinakagusto talagang
dietary food ng mga Arabo dahil walang high blood, malakas at saka malaki yung protein na level na maganda sa katawan at nakakatulong din ang manok mga kakayod na maganda yung magiging metabolism at saka pagtutunaw ng pagkain na hindi ka dadaan sa mga gastrointestinal na dysfunction dahil malambot lang yung karne ng manok, kaya mabilis lang itong tunawin sa katawan. Mga kakayod, bago tayo mapunta sa panglima, sa panghuling observation natin kung bakit manok yung halos araw-araw na kinakain ng mga tao dito sa Saudi Arabia, na dapat matutunan at saka matanggap ng ating utak at saka tiyan, lalo na yung mga first timer na papunta pa dito na OFW na magtatrabaho sa Saudi, para hindi tayo manghina, hindi tayo magkasakit at saka maging ganado yung utak at saka katawan natin sa pagtatrabaho dahil nakain natin yung mga pagkain dito, naging kondisyon yung pangangatawan natin. Kung meron naman pong maidagdag, maibahagi at makwento po sa inyong mga karanasan, lalo na sa unang pagkain ng manok dito sa Saudi Arabia, please comment po sa baba para may bago tayong kaalaman na mai-subject sa ating possible stock knowledge at makatulong po tayo doon sa ating mga kakayod, lalo na yung mga papunta pa lang dito sa Saudi, magpatrabaho sa loob po ng isang kontrata na tatagal po ng 2 taon. Kung bago ka man po sa ating channel mga kakayod, please like, subscribe, and hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Panglima mga kakayod at huling dahilan na nakita natin mismo dito sa bansang Saudi kung bakit manok yung halos kinakain ng mga tao dito, lokal o expat man, araw-araw, na dapat pong malaman, mapaghandaan at mapasok po ng sistema ng katawan ng baguhang OFW na pupunta pa lang at magtatrabaho dito sa Saudi Arabia para makasurvive po siya ng 2 taon na kontrata, is yung dahilan na ang manok po dito sa Saudi Arabia ay isa pa pong paraan na ma-celebrate nyo yung mga Pasko, Bagong Taon, birthday, o kahit simpleng handaan lang na hindi masyadong masira yung budget ng bawat isang OFW dito dahil costly friendly, madaling nakakabusog, marami yung makakain dahil malaki na po yung size at saka timbang ng manok na pwede nyong ibahagi sa bawat isa or i-chop para makakain po ang lahat, lutuin sa iba't ibang klase ng putahe at pwede rin pong gawing pagkain sa loob po ng isang buwan kung i-marinate nyo lang. At saka pwede rin na dalhin doon sa trabaho. At for information po, lalo na sa mga bagong natanggap
na first timer na OFW na lilipad na po galing dyan sa Pilipinas pupunta dito sa Saudi Arabia. Ito po yung mga pinakamaganda at pinakamalasa pong luto ng manok dito po sa Saudi Arabia, yung kabsa, biryani, paham, at saka itong mga Indian style na with sauces, yung pahita, at saka yung mga local dishes dito sa Saudi na main ingredients yung manok. Lalo na po sa mga magiging DH, dapat meron na kayong advance consciousness about chicken menus dito po sa Saudi Arabia para hindi po kayo mahirapan pagdating nyo dito sa Saudi para magtrabaho sa inyong mga amo sa loob ng 2 taon. Mga kakayod, marami pa po tayong mga dapat sabihin o i-discuss na hindi natin na ikwento sa vlog ngayon. Sana po meron kayong kahit kaunti na naputunan, dahil bawat vlog po na ginagawa natin, hangad po natin yung katiting na kahit sana maipasok sa inyong utak, dahil yung aim natin is makatulong po lalo na sa mga baguhang OFW na magtatrabaho na po lalo na dito sa bansang Saudi Arabia. Sana po na-appreciate nyo, nakitaan nyo ng halaga yung ating ginagawang pagtulong. At sana po maintindihan nyo kung ano man yung mga pagkukulang, lalo na yung sa mga hindi natin mapag-usapan ng mga nasa inyong mga experience at saka inyong mga sariling pagsisiyasat. At yung sitwasyon ng ating vlog ngayon mga kakayod, na medyo hindi maganda yung audio niya kasi hindi pa tayo nakabili ng bagong cellphone, medyo malabo yung video, tsaka hindi talaga ganun pa kaganda yung sitwasyon ng overall outcome ng ating pagbablog. Pero sana po bigyan tayo ng alternative, bigyan tayo ng resources ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsisikap dito para makabili po tayo ng mga magagandang gamit para mas maibigay pa natin sa bawat viewers na ating mga minamahal yung pinaka-the best na outcome, na mas lalo nilang maintindihan yung ating mga ibig sabihin para po sa kanilang ikagaganda habang magtatrabaho na dito sa bansang Saudi Arabia. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay kailangan talagang mag-adjust ka, lalo na sa mga bagong kultura at lalo na sa pagkain, lalo na dito po sa may bansang Saudi Arabia, dahil napakalayo, napakaiba po ng ating kinagisnang pagkain dyan sa Pilipinas. Para po makasurvive po tayong healthy, physically, mentally, emotionally, at sa lahat po ng aspeto ng buhay, para makamit po yung ating mga uumpisahan at gagawing pangarap para po sa ating pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, ingat po tayong lahat, ipagpatuloy lang natin yung ating mga plano, mga pagsisikap sa kahit saan-saan mang bansa dito sa mundo. Isipin lang natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagawin natin hanggat saan yung ating makakaya sa fair na pamamaraan na wala tayong maapakan, at i-enjoy na lang natin hanggat sa matapos yung kontrata, makauwi tayo sa Pilipinas at makasama po natin yung buong pamilya natin na nakuha na yung mga plano, at kung maaari pwede nang hindi na babalik para makasama na sila sa lahat ng panahon.
Maraming salamat mga kakayod.